Eto na, ayan na, may issue. Mamaya, lalaki. Chill lang. So, ito, start na natin agad. Eto na, nagpaparamdam na nga ang mga halimaw, ang mga yokai na galing sa ilalim ng lupa. Asa na ba si Eugene? Ito nakikita nga natin sa screen na nag-Christmas party pa. Tama ba? Dapat ba Christmas party? Parang wala naman silang charing yan. Christmas party. Kasama natin na of course ni Leila na reunited with friends. So happy daw siya. And kasama yung mga allies. And yun nga, sama-sama sila, masaya sila at marami sila. So expect na natin sa 2024 na merong mga hidden agenda. Matik yan, kumikilos yan. Lagi tayo mag-obserba at makinig lagi ng mga lehitimong balita. Sanyan, sa SMNI lang. Kasi alam naman natin kapag nanood na naman tayo sa mga matagal na news outlet na sinubaybayan natin, karamihan sa mga kababayan natin ay na brainwash o nakasagap ng mga false knowledge. Sobrang parang para sa akin kasi pag nakakuha ka o nag-grab mo yung false knowledge, parang ano siya parang doble ng equivalent ng ng ignorance. Ganon, magiging mangmang ka talaga. Malilito ka, gugulo, nagalit, siyempre mag-mix emotion dahil na siyempre hindi mo malaman at kung ano yung gusto nilang interest nila, kung sino ang tinutukoy nila na gusto nilang pasamain, makukuha ka nila, doon ka din magagalit. So, dapat yan, 2024, wala na tayong ganyan. Yung mga Pilipino kailangan nagtanda na sa mga ganyang nakagawian na kapag minarig na balita, automatic tama. Research tayo ng sarili at alamin, timbangin, i-analyze ika nga. Yes! Kasi minsan sa isang issue, isang istorya, hindi mo yan masosolve agad o hindi mo malalaman kung alin talaga yung, kung sino talaga yung tama, sino yung mali. Or kaya ano ang pinagmulan, kaya nagkaganon. So lahat yan kailangan talaga, kung papasok ka sa usapang politika, it's better na alamin mo, napakasigurado. Kasi napakahirap magbalita o kahit sabihin mong mag-rant ka sa social media mo, sa FB man yan, o sa TikTok, o sa YouTube, ng maling impormasyon. So, madadami mo pa yung mga kabataan na makakakita ng post mo. So, dapat isa yan sa mga natin ngayong 2024 na bilang Pilipino, itaas natin yung mentality ng bawat isa in terms ng definition, sa mga pag-interpret, lalo sa pakikinig, pag-oobserba, at sa mga bagay-bagay pa na mga pagpa-improve sa ating mentalidad para hindi agad tayo naluluko o hindi agad tayo napapaikot. So ito na nga, yung mga halimaw na yan na shoot sa Inidoro ngayong 2024 ay may isa pang nakalabas. Grabe. Sino kaya ito? Yokai ba ito? Halimaw din? O pwedeng mabait na yokai? Hindi natin alam kasi nga kakalabas lang. So hindi pa natin siya pwedeng mahusgahan kung ano ang kanyang mga gagawin kasi nga wala pa tayong alam. Kumbaga, parang bagong lang siya, bagong silang. So, wala tayong kayang mag-judge. Hintayin natin yung mga kilos niya at doon tayo magpa-pattern kung ano ba ang, sino ba talaga ngayon si Leo Marcos. Pero,
take note hindi siya talaga related sa mga Marcos. So, alam naman natin lahat yan. So, kaya nga yan ay nakulong, nakasuhan dahil nga sa ginawa niya. Alam naman natin lahat yan. So, ngayon, dito naman tayo sa SMNI. SMNI, halos lahat tayo nakikita natin kabilaan ang bugbugan. Talagang binubugbog ang SMNI. Bakit? Tulad nung una kong ginawang video about sa SMNI, wala talaga silang gagawin dyan kundi bugbugin. So, pinakita ko naman sa inyo kung paano binanata ng patago ni Ed Lingaw sa News 5 na may motto na News Explain na hindi naman ine-explain. Kasi meron daw Kasi kaya nag-explain, kailangan walang daw. Kasi pag may daw, hindi ka sigurado. Sa ang part ng balita na yun, doon sa sinabi niya na yung yung nangyaring suspension daw, nakatulad sa SMNI, ay nararapat lang daw sa SMNI. Parang ganun yung dating. Tapos, may nangyari kasing ganun daw sa mga nakakaraan pa sa mga news outlets o news katulad ng Rappler at Inquirer na dapat daw hindi ginagawa sa Rappler at sa Inquirer. Ibig sabihin na twist niya yung statement at na-highlight niya, na ibaon niya sa mensahe niya, natatatak sa tao ng SMNI ang mali at dapat isuspinde at hindi dapat yung Inquirer at yung Rappler kasi daw yun daw talaga ang nagbabalita ng totoo. Dapat daw talagang masuspinde SMNI kasi daw fake news daw sila. At binanatan nga si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte na ngayong wala na daw sa posisyon, wala na daw, parang wala na daw powers, parang gano'n. Binanatan niya. So, in-explain naman natin doon kung paano niya tinulis at niluko yung mga Pilipino sa kung paano niya i-deliver yung statement sa kanyang news report. So, hindi ko na siya kailangan himayin. Panoorin niyo na lang yung nakaraang video natin doon. Kita-kita. So, isa yan sa pwede kong ibilin sa inyo sa 2024 na huwag na sino pansinin. Pwede rin nasa inyo rin naman. Panoorin nyo lahat ng news. Pero ang kasi, yung mga ganong atake, automatic, automatic, may interest yun So, parang na lang siguro, warning, red flag, parang gano'n. So, SMNI napakasimple. Hindi na dapat patagalin. Number 1, news outlet sa Pilipinas na napaka-unique. Bakit napaka-unique? Sa dami ng iba't ibang ano tawag dito, yung merong boss ng bayan, merong laban para sa masa, Legal Minds, yung mga parang nila topic. Sila lang ang merong ganun. Yung ABS-CBN, TV Patrol, 24 Oras, at iba pang news outlet, walang ganung segment yon. Wala silang ganung segment. Automatic, ito na, nagbabagang balita, 24 oras. Yung mga ano ba talaga nila yung nakahook na intro na kaya pagka narinig mo yun sa gabi o tanghali man, akala mo legit na balita pero hindi. So, ano pa rin, 50-50 kapag balita ng balita nila na yan. Pero sa SMNI, ako na ang nagsasabi, 100%. Para sa akin, ano na yan eye-opener. Eye-opener na news outlet. Walang itatago diyan, walang i-highlight, walang itutwist, walang manipulation, walang kahit anong tactics pa yan para mamanipula ka para sa interest nila. Walang ganun sa SMNI. Purong balita kung ano ang nangyayari, kung sino may kasalanan, kung sino ang dito
gusto nilang tukuyin o gusto nilang magbigay ng reaksyon o kritisismo. Kahit ano pa yan, nasa ano sila, standard, then kaya lang tayo naninibago sa the way na paano sila siguro magsalita o paano sila mag-statement is direct to the point kasi. Alam niyo na, masakit kasi ang katotohanan. Kapag may isang tao nagsalita sa iyo, hindi man news report yan, pwedeng motivational or kahit saan pa yung kahit sino pang speaker yan na sa iba't ibang porte nila. Kapag totoo ang sinabi sa iyo, nasaktan ka, ibig sabihin nun, legit yun. Baga legit yun. Ang SMNI kasi, normal lang sa kanila yung ganun, tsaka mag-criticize. So yung nangyari nga sa kanila ni speaker is parang para sa akin basic lang yun eh. Pagka may umano sa'yo, may nag-akusa na parang gano'n, allege, sagutin mo lang, bigyan mo lang ng proof, tapos humble. Yan lang siya kasimple. Kasi nga, nag-init, alam mo na, baka guilt, joke lang. Hayaan na natin sila kasi nga, wala eh. Talagang balak nilang bubuhin ng SMNI. So, yung mga tao na ang magdi-decide niyan at makakakita kung ano ang nangyayari. So, kailangan din ng boses ng mga Pilipino para back upan kung sino ang dapat back upan, suportahan, hindi lang basta mamumuhay, no? At magrereklamo kapag napinsala na o may hindi na sila gusto, apektuhan na yung ano nila, yung porte nila. Kailangan bago pa lang, mitya pa lang, ano na ang bawat Pilipino, nakikiboses na. Kasi nga, para kang ano nun eh, para ka namang boss nun. Kunyari, oo, bumoto ka, isa ka sa bumoto, nanalo man o natalo yung ano mo. Pwede ka lang magsalita. O, ang mahirap kasi, kung kailan hindi na napigilan o nagka-aberya na, naapektuhan na. Kadalasan kasi ganun yung mga ibang Pilipino. Kung kailan lang sila maapektuhan, doon lang sila magsasalita. Pero yung unity ng bawat Pilipino na kailangan talaga is marinig yung boss ng nakakarami, lalo sa survey. Hindi survey na lang yung mga nagso-survey, hindi 100% ano yan, kailangan pa rin timbangin. Ibig ko sabihin is para lang makita yung rate kung gaano kadami yung mga Pilipinong active na willing sumuport sa mga kandidato o sa ating gobyerno para sa isang hangarin o sa ikakatagumpay ng bansa. Pero yun nga, SMNI, um, hindi ko siya pinopromote hindi ko siya gino-good shot o gino-good image. Kilala niyo yung channel natin, nag-a-analyze tayo, nag-oobserba, nagtitimbang, sinusuri, talagang lahat inaalam dito. Hindi tayo nagbibitaw ng ng hindi accurate. Lahat may percent kahit i-rate mo. So, para sa akin, SMNI, kauna-unahang news outlets sa Pilipinas na nagbigay ng napakakalidad na impormasyon upang ang mga Pilipino ay makalasap ng tunay na balita. Tunay na balita, una dyan, kaalaman sa batas, at iba pang mga kaalaman sa mga bagay-bagay. So, sobrang daming malalaman. Sa ibang news outlet, ano ang malalaman natin? Kalituhan at galit. Wala pang batas na pinag-uusapan. Saka lang sila kasi nag-ano ng ganun pagka medyo crucial na eh. Kaya parang parang ano ka pa, pending, hindi mo siya ma-checkmate yung isang issue or isang ano, sa isang pakinig mo lang sa kanila. Kasi parang ang team o modem ng pagbabalita nila, ano eh, parang direct to, ano, pag natapos yung isang topic na yun, automatic, parang ang may iwan sa yung mensahe, parang ang binubulong sa'yo, dapat magalit ka dito.
Parang gano'n eh, yung dating ba ng pagbabalita nila na parang kinukuha yung emosyon mo na ending, tapos sila magbalita na akala natin ay totoo. Ayun nga ang epekto sa atin, magagalit tayo doon sa taong hinighlight nila, na pinalabas nila na masama doon sa paano nila nilaro yung mga pagbabalita. So gano'n, nakakalito, na nakakatanga, na nakakaewan, hindi nagpapatalino, wala nakukuha ang kaalaman ng mga Pilipino. Bagkus ay nililito pa. Sa SME9, direct to the point, direct issue, kung ano yung issue iyon, wala nang pakumpit-kumpit pa, wala kung ano-anong mga dinagdag o binawas. Ganon kasimple, as is, napaka-accurate. So may bumatikos man dyan, may pagtulungan man yan, alam naman natin, pag katotohanan, hindi yan tatalo. So yun lang, Happy New Year sa lahat ng Pilipino at maging masaya kayo sa inyong um, mga buhay at sa mga susunod pa, no? Sa lahat ng mga challenge, sobrang hirap man yan. Upgrade lang tayo ng upgrade, no? Adapt lang tayo, grab ng ibang idea, ibang kaalaman, at yung strength, tapos yung kakayahan. Kumbaga, kung ano tayong nakaraan, palakasin lang natin ulit sa mga susunod. Palakas ng palakas. Kasi yung para sa akin yung buhay parang games yan eh. Per level, pahirap ng pahirap. Then yung senaryo, sinasabi problema, yung problema, parang yun lang din, pinahirap lang ng konti. Then nag-iba lang ng senaryo. Pero yung level ng hirap, mararamdaman mo na parang parang doble lang nung sakit ng hirap nung nakaraan. Kaya hindi mo siya pwedeng hindi malagpasan. So yun para sa akin yung um, ibig sabihin ng mga pagsubok na yan. So kaya lang din naman nagkakagulo sa isang mga problema dahil nga sa dami mga opinyon para sa balita, sa daming sumasawsaw, sa daming nakikialam, sa daming nakakalito, nagugulo. Pero pag nag-stick ka mismo kung ano yung problema, tapos hanapan mo siya ng solusyon nang walang kahit anong opinion, ikaw mismo o yung sino man yung sakop ng problema na yun, hindi pwedeng hindi malulutas yun. So yun, sana maganda yung pasok ng ating 2024. Asahan nyo na, no, na magiging daily yung pagbabalita natin o yung pagdi-discuss natin dito sa ating channel. Magiging active tayo dahil nga pakiramdam ko is yung mga halimaw, ayan, triple L yan, no, makita nyo, Leila, Leo, Liberal. Sino kaya dyan? Mali. Si Leo, hindi natin sure kung halimaw yan, o yun nga, yung yokai, kung nanonood kayo ng Ghost Fighter. Pero si Leila at yung mga liberal na yan, mga kasama nila, siyempre 80% yan to 90% to 100%. Mga halimaw na galing sa yan, ilalim ng lupa na nakalabas na naman. So, kailangan natin yan paghandaan. So, yun, Kabataan TV, huwag nyo kakalimutan, think and analyze kahit saang bagay para kapag may nalaman tayo, issue o problema, matukoy natin agad from root, sa simula hanggang sa yung kung saan siya natapos o kung parang pros and cons, tapos cause and effect, parang ganun, parang mystery problem solved o puzzle. Kaya maraming salamat, Kabataan TV.